Sa halip na matakot, tumawa si Kim at humirit, "Ay, bakit si Raisa May?" Binugbog sarado si Kim ng mga negatibong komento mula sa mga fans na nakitang bad jokes at naka-offend ang kanyang ginawa. Doon sa nababalitaan kong nang aapi sa'yo, don't mind them because success is the best revenge, payo ni Chris kay Raisa May. Abay netizen, nagulat sa naging reaksyon ni Miss Kris Aquino sa feud na kinaharap ngayon ni Kim Chiu at ni Miss Raisa May Dizon. So yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ang mundo ng Philippine showbiz ay hindi kailanman mawawala ng kulay, lalo na kapag nag-cruise ang landas ng mga sikat na personalidad mula sa magkabilang network. Kamakailan lamang ay naging mainit na usapin ang isang insidente sa noontime show ng It's Showtime na kinasasangkutan ni Kim Chiu na nag-ugat sa isang biro patungkol sa host ng Eat Bulaga na si Raisa May Dizon. Ang issue ay lalong lumaki nang magbigay ng pahayag ang Queen of All Media na si Kris Aquino na tila nagpapahiwatig ng suporta kay Raisa May. Ang buod ng insidente, ang kontrobersya ay nagsimula sa isang episode ng It's Showtime noong June 20, 2026 sa isang comedy skit. Tinakot ni Kim Chiu ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition big winner na si Brent Manalo na sinasabing nasa likod niya si Lotus Pete. Si Lotus Pete ay nakakatakot na karakter mula sa sikat na horror movie na Feng Shui na pinagbidahan ni Kris Aquino. Nung lumingon si Kim, nakita niya ang co-host na si Jugs Jugweta na nakakostume bilang Lotus Pete. Sa halip na matakot, tumawa si Kim at humirit, "Ay, bakit si Raisa May?" Lalo pang pinalakas ang tawanan ng studio nang sumayaw si Jugs ng sikat na Cha-Cha Dabber Cuts dance step ni Raisa May. Ang biro ni Kim Chiu ay hindi pinalagpas ng mga taga-suporta ni Raisa May sa social media. Binugbog sarado si Kim ng mga negatibong komento mula sa mga fans na nakitang bad jokes at naka-offend ang kanyang ginawa. Ilan sa mga komento ng netizen na nagtatanggol kay Raisa May ay nagpapaalala sa konsepto ng decency o kagandahang asal. Si Kim Chiu at Raisa May is a naturally beautiful by face, heart, and mind. She's fine young lady who made herself up as early as 7-year-old without mocking and putting others down. Basta sa classroom and decency. Sana alam mo yan. Yan ang ilan sa mga sinabi ng netizen. May mga netizen din na naghalungkat ng mga nakarang issue ni Kim tulad ng kanyang controversial na pahayag noon tungkol sa mga pusa upang patunayan na may pattern daw ito sa pagbibitiw ng mga hindi pinag-iisipang salita sa national TV. Hanggang sa isinulat ang mga ulat, walang opisyal na pahayag na reaksyon si Kim tungkol sa isyong ito. Pero lalo pang uminit ang issue ng masurpresang pagbisita ni Kris Aquino sa studio ng Eat Bulaga noong Huwebes ng June 25 upang suportahan ang kanyang anak na si Bimbi. Sa kanya pong pagbisita, nagbigay siya ng makahulugang mensahe kay Raisa May na itinuturing niyang future daughter-in-law. So dahil nililink ito kay Bimbi. Sabi niya, "I love you. Doon sa nababalitaan kong nang aapi sa'yo, don't mind them because success is the best revenge," payo ni Chris kay Raisa May. Bagamat walang binanggit na pangalan si Chris, mabilis na ikinonekta ng mga netizen ang kanyang pahayag na ito sa insidente ng It's Showtime. Marami ang naniniwala na ang nang-aapi na tinutukoy ni Chris ay si Kim Chiu. Ang sitwasyong ito ay naglagay kay Chris sa isang kakaibang posisyon dahil kilala rin si Kim bilang isa sa mga itinuturing niyang eldest child sa industriya. Ang insidenteng ito ay nagbubukas ng isang mahalagang discussion tungkol sa kultura ng comedy sa television sa Pilipinas, lalo na sa mga live noontime show, no? Kasi dapat ang mga TV hosts, meron silang responsibilidad na dapat lagi nilang isinaalang-alang. Ang mga noontime shows tulad ng It's Showtime at Eat Bulaga ay may malaking impluwensya sa kulturang Pilipino dahil live ang mga ito, madalas ay nauuwi sa ad-lib o impromptu ang mga linya ng host upang
makapagpatawa. Gayon pa man ang insidente ni Kim Chiu ay isang paalala na ang adlib ay may kaakibat na panganib. Ang paghahabing kay Raisa May Dizon sa isang nakakatakot na karakter tulad ni Lotus Pete ay malinaw na isang anyo ng physical mockery. Bagamat maaaring wala itong masamang intensyon or malis at layunin lamang ay makapagpatawa sa sandaling yon, hindi maikakaila na ito ay insensitive. Bilang isang veteranang host, inaasahan na sana ay may sapat ng filter si Kim Chiu upang malaman kung aling biro ang nakatatawa at aling biro ang nakakasakit. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng publiko ay nagpapakita ng mataas na pagtingin nila kay Raisa May Dizon. Simula nang manalo siya sa Little Miss Philippines, nakita ng bansa ang kanyang paglaki. Siya ay minahal hindi dahil sa perfect na itsura ayon sa standard ng lipunan, kundi dahil sa kanyang talento, talino at natural na karisma. Ang pagtatanggol sa kanya ng mga netizen ay patunay na hindi tinatanggap ng modernong manonood ang body shaming o pagkutya sa physical na anyo bilang isang forma ng entertainment. So ano naman ba ang naging papel ni Kris Aquino bilang ina ng reyna ng intriga? Sa pagpasok ni Kris Aquino sa eksena ay nagdagdag ng drama ang sitwasyon. Ang kanyang payag na that success is the best revenge ay isang classic Kris Aquino line, palaban at may laman. Ngunit ito ba ay nakatulong upang pakalmahin ang sitwasyon o lalo lamang itong ginatungan ang network war at fan war? Dahil parehong malapit kay Kris sina Kim at Raisa, ang kanyang payag ay tila nagpapakita ng kanyang likas sa pagiging protektibong ina dahil nililing si Raisa kay Bimbi. Ngunit bilang isang queen of all media, alam din ni Kris na ang bawat salitang bibitawan niya ay magiging headline, no? At sa huli ang kanyang pagbisita sa Itbulaga ay naging isang masterclass na paggawa ng balita. So pagkatapos magsalita ni Miss Kris Aquino, parang dito po talagang makikita natin na sinuportahan ni Miss Kris ito po si Miss Raisa May, ano? At ipinakita niya dito na talagang sobrang suportado niya, no? Ito pong si Miss Raisa May at pinagtatanggol niya ito laban sa lahat ng mga bashers na talaga naman pilit na go down si Miss Raisa. Ang tanong ko kasi bakit lagi na lang si Raisa May ang tampulan ng mga ganitong klase ng ng mga biro, 'di ba? Na minsan hindi po nila alam na nakakasakit na rin pala talaga sila ng damdamin. Alam niyo si Raisa May hindi naman talaga yan magre-react patungkol diyan. Ang nagre-react talaga yung mga fans ni Raisa na talagang nagmamahal kay Raisa May. Lalo na't meron na rin siyang Bimbi ngayon, 'di ba? And bilang isang mother-in-law ni Miss Raisa May, syempre pagtatanggol siya ni Miss Kris dahil alam niya na wala naman talagang masamang tinapay kay Raisa, pero bakit hindi siya tinatantanan ng mga ganitong klase ng issue? Ngayon, yung mga fans naman ni Kim Chiu, ako kasi I love Kim Chiu because she's a good person, masayahin siyang tao, marami nagsasabi na talagang mabait daw si Kim, kaso nga lang sometimes, yun, kailangan matutunan din ni Miss Kim Chiu na meron dapat siyang filter. No, alam niya po na very influential siya, napaka ma-impluwensya yung pangalan niya, influential artist siya, at the same time tinitingala din siya sa showbiz. So, she must always be careful, no, sa lahat ng kanyang mga sasabihin, sa lahat ng kanyang mga ilalabas sa publiko dahil yun po talaga ay pinag-uusapan. Kaya ngayon, sabi nga, yung sumpa daw ni Lotus Pete ay nararanasan ngayon ni Kim Chiu. Dahil yung mga past issue niya ay binabalik po ng marami, no, lahat ng mga bashers ni Kim, mga supporters po ni Raisa May, ay talagang binabalik yung mga past issue ni Kim kasi medyo may katabila ng bibig si Kim, walang filter yung kanyang pagsasalita. And nakita rin naman natin dito yung suporta ni Miss Kris Aquino. So sa isyong ito, dapat magsilbing aral ito para sa lahat na nasa industriya ng telebisyon na ang pagpapatawa hindi kailangang manggaling sa pagbaba ng ibang tao. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis mag-react ang mga manonood sa social media, ang decency at respeto ay dapat manatiling pangunahing batas, hindi lang sa classroom, kundi lalo na sa national television. So kayo po, anong inyong opinion patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.